Hi guys, welcome to this channel. This is a general reading for collective. Empress, you're so attractive right now, good looking, clean, malinis ka sa katawan mo kasi parang napakalinis ng Empress dito, no? Parang napaka-neat, ganun. And sa'yo ng lahat, charming, balanced, poised, graceful, may self-love, marriage material, and hindi ka na natatamaan ng na mga ginagawang patraidor ng iba, yung mga hindi mo nakikita, yung mga atake na patalikod o kaya yung hindi nakikita ng mga attacks nila like malediction, palipad hangin, or pwede din ito na naka-recover ka na from pastors or yung nasaktan ka. Teka lang, patay ko na ito electric fan kasi pwede din, nagawa mo na din makapag-forgive. Yan. And more clarification with this Two of Wands. There is a person here na sa malayo to. Gusto mo travel, balak o plano niya, balak niya or plano niya na puntahan ka o travel papunta sa'yo. Kasi hindi niya mapigilan yung damdamin niya pagdating sa'yo. Yung emosyon niya ba? Hindi niya mapigilan yung emosyon niya. Anong emosyon niya hindi niya mapigilan pagdating sa'yo? Damdamin o emosyon niya. Yung gusto niya makipag-reunite sa'yo. Yun ang gusto niya talaga na mangyari sa inyo. Ang ma-reunite kayong dalawa na hindi niya mapigilan yun. Na talagang nadadala siya sa emosyon niya. Yung gustong-gusto niya ma-reunite kayong dalawa. Kaya gusto kanyang puntahan. Bakit gusto kanya talagang puntahan? Instead na kausapin lang sa phone or chat or call or message kasi may distance dahil namatay yung relationship ninyo or may nag-end sa inyo nito nag-end, there's change na nangyari, may nag-end, no? Para napiste yung relationship ninyo o nag-end yung relationship ninyo in the past. Kaya gusto niyo makipag-reunite kasi may nag-end sa inyong dalawa, relationship, at may ghosting na nangyari. So, maaaring ghosting ka nito, or ghosting mo din siya, or kung sino mga nag-ghosting sa inyong dalawa. Ganun ang nangyari, guys. Ito ay clarification lang naman, no? So, ako rin isa. Inimbali mo energy right now. The crown, you are strong. Grounded. Inner strength. Full of strength. Self-assured. And the mother, pwedeng buntis ka ngayon, or else kung hindi man ay you're stable, comfortable, Empress to same, Empress. Or ano ka dito comfortable, balance, or you're like a mother kahit towards animals, kasi may animals dito, or it's her mission it's her mission to be a mother. Meron kang mission kasi parent siya, meron kang mission na maging magulang o maging mother kung babae ka, na maging mother,
Itong bata na ito na full of desire, determination, may focus, and full of desire na to show himself, kung lalaki yung maging anak mo, to show herself kung babae. Okay. So sabihin na natin kung lalaki, no? To show himself na confident, na totoong confident siya, na tunay na confident siya, na hindi siya nahihiya, na ipakita yung totoong siya, kung ano talaga siya, to be his real self. Kung lalaki, kung babae naman yung anak mo, to be herself, real self. Ganon. Alam mo, pag nalalakad sa maraming tao, hindi niya iniisip kung ano yung iniisip ng iba. Hindi niya iniisip kung ano yung chismisa ng iba, kung ano yung judgment ng iba sa kanya. Kasi full of judgment and monitoring eyes, no? Lalo pag sa maraming tao na binabantay nila yung kilos ng iba. Kahit nga nasa bahay mo lang meron madalas na kapitbahay na babantayan ang kilos mo. Yun ay mga envious ng mga tao. So, wala tong pake. Kahit ano pang sabihin ng iba sa kanya. Kasi kahit mabuti naman ang gawin mo sa mundong to, may masabi ang iba. Dahil kahit mabuti ang ginagawa mo, na sila pang gumagawa ng deceit sa'yo, baliktarin ka pa. Ikaw pa ang masama. Samantala sila ang gumagawa ng masama. Scheme and deceit. So yan. Basta ganyan siya, guys, no? Very confident and taas noon na naglalakad sa daan. Parang ganun ba, no? Naka-chin up talaga to. Itong anak niyo maglakad. Ano yung confident talaga? Totoong confident, tunay na confident. At pag magsalita siya ay, confident din siya magsalita. And, well, guided ito ang anak niyo. Maging guided ito sa masasabihin niya. Guided ito sa sasabihin niya. Mabilis yan mag-interpret. Clear and sharp yung mind niya ma-interpret. Na mag-catch up ng mga messages from the guide. Ano kaya itong guide ng anak mo? Ano yung maging guide ng anak mo? I mean, anong mag-guide sa anak mo pagka magsalita siya? Kung may masasabihin siya ba? Ikaw ang mag-guide sa anak mo kung ano sasabihin niya. Let's see. Ikaw mismo ang mag-guide, hindi naman ang hili. So, ikaw yung magkakaroon ng union with this person, di ba? So, yun ang clue kanina. Kasi magkakaroon ng union sa inyo kasi gusto ka nitong puntahan, no? So, pag natuloy siya, di ba, mangyayari yung union. Pag natuloy siya, pag hindi natuloy itong person na ito, napuntahan ka, hindi mangyayari yung union. So, ikaw nga to. Na siguro kayo lumabas yung energy mo dito na union. Kasi, possible mangyayari na itong union, no? Or ready ka na for a union with this person. Kasi, kakaanak naman talaga kayo yun. Di ba mission? Actually, it's your mission na magkaanak. Maybe with this person.
Pag yan ang nag-pursue sa'yo, pag yan ang nakatuluyan mo, di yan ang magkaanak kayong dalawa. This is you. Na-brave ka, passionate, parang hunter, no? Hunter ng ano? Hunter ng ano yung hinahunt mo? Hunter ka ba? Hunter? Hunter? Yeah, you are a hunter. Alam niyo, hunter. Pwedeng demon hunter, evil hunter. O so yung demon hunter naman. So, yan. Ginagawa mo na ba? Madalas yung pang-hunt? Pang-hunting. Hindi naman madalas. Pero ginagawa mo. Upright pa to. Pwede. I mean, ginagawa mo na ba yung hunting? Yan. Ginagawa mo na ba yung pang-hunting? No? Ginagawa mo na yung pang-hunting. Hindi lang klaro yung tanong mo eh. Ayan guys. And you're pure-hearted. Parang napaka-pure mo na mag-offer ng yung mag-transform ba? Kasi may butterfly dito. Siguro mag-transform ang ibang tao, no? Mag-transform to change their heart. Tama ba? To change their heart. Madami naman ganyan Kahit yung mga, lalo mo pag spiritual teacher ka, yan. Or baka napanood mo dito, inaya mo yung mga teachings dito, or napanood mo sa iba, sa mga teachings ng mga spiritual teacher, yan. Ayan naman talaga ang tinuturo pagsasayin ng God. Bakit kailangan mag-transform kahit masama, pwede mag-transform yan Bakit kailangan mag-transform? Para masave. Di ba nung sabi ni John the Baptist habang nagbabaptize siya kay Jesus Christ? In order for you to be saved is change your heart. Because God's ways is different from human's ways. So, ayan. So, ano ba ito? It's your huge mission, yung mag-offer ng transformation sa mata. Transformation. Hindi. Pero it's your mission na yun ang i-offer mo sa mga tao na mag-transform sila. Yeah, mission yan from God. Ganyan ang mga mission from God, guys. So, sa iba pwede ninyong gayahin yun, no? Na spiritual teaching. As well as gawin nyo din. Hindi nagtuturo kayo sa iba. Kayo mismo hindi nagbabago. Ay, nako. So, medyo ko ngayon kasi para sa labas na ako, binubumbahan na ako ng iba-ibang attacks doon ng mga alam nyo na lugar ito ng mga kahit saan naman, madami na kasing gumagawa ng witchcraft lahat. Ako ay nasa side ng light o liwanag, side ng God, sila sa side ng kadiliman. Pwede din mga elementals din siguro ng atake pati. Na mga ganun. Medyo hilo. Nagpakain kasi ako ng aso ko. So, ayan. So, you're a hunter. Hunter ka ng ano? Of course, masasama yan. Nitong mga superior.
Pero actually, mahihina naman itong mga to. Superior. May superior dito. Mag-asawa. Parang there's celebration. Nagsiselebrate to sila. At mas superior ito, guys. Pero, mahihina sila. Alam yung superior. Gusto mangontrol ng mga ganyan. Gusto hadlang, harang, ganyan. Mga ano to, mga tao ba ito masasama? Baka tao masasama. Hindi yan sila tao. Kadalasan yan, pagka ganyan, ay mga evil forces yan. Like, mahunting ka ng demon hunter. Ano yung ginunting mo? Fallen angel. Mga fallen angel. Fallen angel, ano pa? Elementals. Yeah, pati elementals. Mataka kayo, bakit iniiba ko yung fallen angels, elementals. Magkaiba yan sila, guys. Kasi ang tawag sa elementals ay spirits of nature. Or I mean, spirits in nature or nature spirits. Basta ganon. So magkaiba talaga sila. At yung may elementals, wala yung silang pakpak. Ang may pakpak lang sa nila, yung lambana. Lambana kung tawagin. Fairies. At yung pakpak pa ng fairies, hindi naman sa celestial being yan. Sa nature talaga siya, no? Ang alam ko dyan, kinreate niyan sila ng God eh. Nauna pa yan sila dito para sa mga tao na nilagay dito. Pero meron silang tahanan doon na ginawa ng God sa ilalim ng lupa. Yun, nireveal sa akin ng God. Obserbahan nyo, hindi naman sila malalaki. Hindi kagaya ng mga fallen angels kasi celestial beings. Yung fallen angels, malalaki talaga yung mga yan. Iba dyan, mga beastly pa yan. Yung fallen angels. Yung iba yung humanoid, yes. Pero may mga pakpak yan kasi mga celestial beings yan. At malalaki yan. Mga may perception din yung mga yan. Yung mga fallen angels. Ewan ko lang sa sa mga elementals. Kung lahat pa sila ay may perception, I don't know. Pero magkaiba yan sila. Magkaiba yan. Kita niyo walang pakpak yung mga engkanto, duwende, tigbalang, di ba? Mga kapre, wala silang pakpak kasi hindi naman sila celestial beings eh. Hindi sila galing sa langit. Hindi sila fallen angels. They are elementals, nature spirits. Ginawa din yan sila ng God. Nauna yan sila dito. Pero may tahanan yan sila doon na ginawa ng God sa ilalim ng lupa. Parang tao din. Madaming creation ng God, hindi lang tao. Hindi lang anghel. Yeah. So, di ba mga elemento, parang tao lang din kalalaki. Wala din pakpak. Like, engkanto, wala silang pakpak kasi hindi sila fallen angels. Pag mga celestial beings, kahit fallen angels, may mga pakpak yan sila. Ganun yun. Maniwala ba ng iba o hindi? Yun ang nalaman ko, ang mga nakalap ko information. So yan. At based na din sa aking observation pati. Kaya na-curious ako, natanong ako. So see, mga ano pala to, elemental. So yan, kinlarify ko lang kung ano yung mga yun. At fallen angel pala yung mga yun. Elemental, fallen angel, so evil forces. Yeah. And gumagawa ka na ng ganyan. Anong ginagawa mo? Wag na natin halukatin. Never mind.
Pag sa side ng God, hindi ka, if you have a mission from God, hindi ka gagamit ng spells, orasyon, pag nasa side ka ng light, okay? Dahil yan ay pinagbabawal ng God, dahil yan, pag yan ang gawain mo, spells, orasyon, kahit panggagamot pa yan, na spells, orasyon, na ritual, kasi yan ay occultism, nasa Bible yan, and witchcraft yan siya, no? Any forms of spells or ritual, yan ay occultism, nasa Bible yan, may warning ang ganyan. Hindi yan sa side ng God. Hindi yan ang pamaraan, ang panggagamot, o pang-hunting ng mga evil forces. Dahil pag ginagawa mo, nasa ilalim ka ng control ng fallen angels. So, paano mahunt ang fallen angels kung yan ang gawain mo? Na yung tinuro nila na sila nagbibigay buhay sa mga orasyon na yan. Sila ang may control niyan. Sila ang napapaganan yan. Yan ang gamitin mo against sa kanila. Under ka sa control ng fallen angels pag yan ang gawain mo. Pag yan ang ginagamit mo. Di ba nakakahilang orasyon? Dati hindi ko alam yan. Kung hindi pa nireveal sa akin ng God yan. At ni Jesus Christ. So yan. May ibang pamaraan. May pamaraan ng God kung paano puksain. Merong ibibigay na kakayanan ng God sa mga mga may ngayong aso. Medyo ilo pa naman ako. Sa mga pinili niya para gawin yan, o kaya mga sinugo niya para gawin yan, no? O naman tawag sa'yo. Kasi it's your mission from God, no? Hindi ka gagamit ng spell dyan, hindi ka gagamit ng ritual dyan. Dahil kung spell or ritual ang gagamitin mo dyan, mga orasyon, under ka sa control ng fallen angel. Ang ginagamit mo ay galing din sa fallen angel. Sila napapagana niyan, mga orasyon at spell at ritual. Well, actually, yung English ng orasyon ay spell, di ba? Mga conjuration. Yan ay isa fallen angel, mga enchantment, mga ganyan. So, fallen angel yan lahat. Occult yan eh. And witchcraft. Yan. Hindi lang demon hunter, fallen angel hunter pa. Pwedeng through prayer, no? Dahil naman ang pinakamabisa dyan, prayer, yeah. Kung na-reveal sa inyo ng God kung anong gagawin ninyo para maging demon hunter, fallen angel hunter. Laya magkaiba yung demon para sa akin, magkaiba sila, no? Kasi sinerch ko yan eh. Compare sa fallen angels. Kasi ang demon ay mga kaluluwa ng Nephilim yan. Yan ang mga pumapasok sa mga tao, hayop, sa mga, yung naging tiyanak na mga nalaglag na bata, yun na yun, mga demonyo yun na pumasok dun sa nalaglag na bata, yun na yung naging tiyanak. Yan. Kasi wala silang katawan, naghanap sila ng masapian nila, na maging katawan nila. So, kasama yan. Kasi evil forces din yan eh. Sa kadiliman yan eh. So, yan. Meron na talaga yan ngayon. Yung mga ganyan. I don't know kung ilan, no? Pero pagka ganyan, i-reveal yan sa'yo ng God. Kung ano yung gagawin mo. Siyempre, paano mo gagawin yan kung hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, di ba? Kung hindi mo alam kung paano sila huntingin. Medyo hilo ako. Hilo talaga ako ngayon. Okay, prank ka lang talaga ako, guys. Wala masama sa pagiging prank ka. Wala masama sa pagiging honest.
masama ang magsinungaling ka. Kasi pag sinungaling ka, tatapon ka lang ka dun sa perno pag namatay ka. Ayaw lang ka ng sinungaling. Lalo rin manipulative ka. Ayaw lang ka din. So, nag-uumpisa na at nag-grow na nag-grow yung self-love mo, self-worth mo. Yung paglalagay mo ng healthy boundary na courageous and brave ka and positive, no, kasi may sa color dito, na maglagay ng healthy boundary. And patalino ka ng patalino, nag-grow yung mga kaalaman mo siguro. Kumbaga nag-sharp, nagiging mas lalong sharp yung isipan mo kasi may sword din dito eh. At parang meron kang mga binablock na sa buhay mo ng mga tao, like abusive people, o masama lang intention sa'yo, mga ganun ba? O yung mga tao nagkukross ng boundary. Hindi yan dito nung wala sa mundo, mga ganun. May mga ganun talaga dito. Malungkot itong pamilya na ito na uncontented sa buhay kasi malungkot to. What's with the Ace of Cups here in reverse? Kasi nakawala ka. Hindi na kasi nakokontrol ka ng mga, yung binuhos nila sa'yo. Yung mga sinend nila sa'yo na restrictions. Hindi ka na nakokontrol. Itong pamilya na to, unhappy family. Pero hindi marunong makontento kung ano mayroon sila. You know what? You'll find real happiness kung marunong ka makontento kung ano mayroon kayo. Nandun ang happiness. So, yan. Sino ba itong person na magkakaroon ng union sa inyo? Itong magte-take na action, aggressive siya, and parang happy-go-lucky, ipagka-immature na lang. Itong passionate na mag-take na action, brave na mag-take na action, King of Pentacles and reverse energy niya. Dinidestroy siya para maging unstable siya, guys. Pero tapang mga ano yan, binibigyan ng sakit. Sakit to. Inaatake ito ng iba. Dinidestroy ng iba. Para ma-stagnant siya. Para hindi mag-take na action. So, habang hindi siya mag-take na action ay walang mangyari sa inyo. Hindi kayo ma-unite. Pero pag maganyan, kung God naman ang nagtakda niyan, no? Kung nag-destin man yan, kung naman tao dyan, na ma-unite kayo, once na tamang oras na para
exact time na para ma-unite kayo. May-unite kayo. Walang magawa ang kahit na sino man na hadlangan yung union ninyo. Walang nakakahadlang sa plano ng God. Yan ang creator eh. Ang mga try yung madlang sa plano ng God, nag-oppose sa plano ng God, they end up in hell. Patao man, o ano man yan. Kasi yun ay mga rebellious. They rebel against God. Pinipiste ito sa person mo ngayon. Kasi alam nilang gusto ni person na makasama ka. Kasi alam nila maging masaya kayo ng person mo pag magkasama kayo. Miral yung inggit. Kung mga tao man yan, yung atake dyan kay person mo. Miral ang inggit dyan. Alam kasi nilang lilipat ka sa bagong tahanan, sa tahanan ni person mo. At maging respected, maging lady, tapos yung status mo. Pag nagsama na kayo ng person mo, andun yung inggit nila. Alam kasi nila maging maliwanag na yung kinabukasan mo, maging wealthy ka na, master builder, so makapag-build ka na ng business, mga ganon. Or maybe huge wealth. Pagka kasama mo tong person mo, you will be successful in life. Pagkasama mo na yung person mo na yan. Pag nag-umpisa na kayo ng relationship, o pag pinurso ka na ng person mo, naiinggit sila guys, naiinggit. Pag nag-propose sa tong person mo sa'yo, at parang kinakatakutan din nila yung magkaanak kayong dalawa. At yung mag-propose yung person mo. Alam kasi nilang gusto ka talaga ng person mo eh. Alam nilang maging peaceful, komportable mo. Inggit ang umiiral sa mga yan. Ang mga ganyan, nataka na sa person mo, they will end up in hell. Prangkain ko na sila, they will end up in hell. Sabihin nila, sino ka naman? Para sabihin yan na may impyerno kami. Nasa Bible yan. Ang mga gumagawa ng witchcraft, lalo kung witchcraft yung ginagawa nila. Deceit or scheme, lies, deception, manipulation, lalo kung witchcraft ginagawa nila, demonic. Ang fate ng kaluluwa nila, impyerno. Yun lang kasimple. Lalo na din kung umiiral sa kanila greediness, hindi talaga yun sila masasave. If they're greedy, and kung witchcraft ang kanilang gawain. 8 years old na gumawa ng mga gumagawa ng witchcraft eh. Namatay na at the age of 8 years old. Napunta sa impyerno. Kaya may mga bata doon na 8 years old sa impyerno. Nakita ng mga testimony ng mga nakapuntang kaluluwa doon na dinala ang Jesus Christ sa impyerno para maging testimony, para mag-testify na may impyerno at kung ano dinadanas doon ng mga nasa impyerno. Kahit 8 years old na bata, hindi makakaligtas sa parusahan ng God sa impyerno. Pag yan ang gawain, witchcraft, yun pa kayo matatanda na. Yun pa kayo mga higit sa 8 years old ang edad. Hindi ko nakasalanan kung maging hopeless na. Malaya naman sila magbago. Ang gustuhin nila. Sinasabi ko lang kung ano yung katotohanan na nasa Biblia. Because this is my mission. Sinabi ng God doon, ang salita ng Diyos, ang mga liars, sorcerers, mga gumagawa ng witchcraft and sorcery, idolaters,
mga murders, immorals. Immorals pa dun. Ang puntahan ng kaluluwa nila sa portion na lake of fire na may sulfur. Doon sila ilalagay ang kaluluwa nila. Afterlife. Nasa Bible yun eh. So, yun lang sasabihin ko dito. Yun lang nasa Bible eh. So, ayan. Okay. Hindi magtatagumpay itong mga gusto mong restrict mga atake. Ang gustong pumigil sa inyo. Sila magtatagumpay. Mag-overthink lang yan sila. Pa-experience sa anxiety. Dahil mangyayari ito. Na matanggap mo ang malaking offer. Attract mo yung opportunities. Bakit sila ganyan? Mag-overthink? Inggitira eh. Kasi evil sila. Hindi nila matanggap yung swerte mo sa buhay. Kung ano yung mangyayari sa'yo, kung ano yung para sa'yo. Ba't nila problemahin yun? May buhay sila sa kanila. Ba't kontrol nila yung buhay mo? Talagang naghanap lang sila. May impyerno sila. Afterlife. Kaya madalang lang dun sa sa Garden of Eden ng mga tao na nandun. Yung kaluluwa naman nandun. Yung mga na-save. Kaya dun pala sa sabi ni Jesus Christ na a very few yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi only righteous souls lang din pati ang nakakapasok papunta sa langit. Yung nakapasok ng daan papunta sa langit. I mean, only righteous soul yung nakapasok sa langit. Kasi medyo hilunga ako na naanoan ako na siguro mga na fixation. Ganun. Yan. Gustong patunayan kasi nila guys na powerful daw sila sa witchcraft nila. At mga scheme and deceit nila. Kasi ipatake sila magbago sa ipatake. Kaya, afterlife yan. Puro na yan sila pagdurusa sa impyerno. Hindi nagtuloy-tuloy itong ginagawa nilang deceit sa inyo ng person mo. Hindi na magtuloy-tuloy yan. Parang mawala na din ng gana. Hindi na maging hardworking, hindi na maging effort. Or hindi na magtuloy-tuloy yan. Yung ginagawa nilang deceit sa inyo ng person mo na hinadlangan yung inyong union ba? Binablock ka nila. Kayong dalawa. Kasi ito mangyayari sa inyo ng person mo. Magsasama kayo, ikakasal kayo, bubuo kayo ng pamilya. You will start to live together as a family. Ano na isabihin sa inyo person mo? Hindi na daw strong yung napapalito sa kanya, yung nandi-distract sa kanya. Kaya naka-recover na siya from yung nalito siya. Pwede na nakapag-take ng race ito si Emperor sa kanya. Ito yung napapalito sa kanya. Ito yung nakatake sa kanya. Para lituhin siya, para i-distract siya. Ano ba yun? Ito ata yun.
Kaya hindi na daw madelay itong magkaroon ng stability sa inyo. Yung magsama kayo, yung magsama kayo bilang mag-asawa. Yan. So, ito na lamang for collective reading, guys.